Sama-sama tayong magiging Saksi! May 72 oras sa mga pulis para matunton ang nawawalang 5 taong gulang na bata na huling nakunan ng CCTV sa Angeles City. Ang paghahanap ng kanyang pamilya umabot na sa Quezon City. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. Mula sa mga bus, mga pader at establishmento, mga poste, pati pwesto ng mga tindero kinabitan ng mga larawan ni Ali, ang 5 taong gulang na babaeng 3 araw nang nawawala. Ito po yung itsura ng bata. Malaki po yan? Pamangkin ko po. Bali bahagya pong maliit yung isa niyang mata kumpara po sa kabila niyang mata. Walang pinalampas na pagkakataon ng mga kaanak ni Ali na paluwas sila papunta rito sa Navaliches Bayan sa Quezon City dahil ayon sa ina ni Ali, isang netizen na napanood daw ang kaso ng pagkawala ng bata ang nag-message sa kanila kanina. Nakasabay raw ng netizen si Ali sa isang jeep sa Malinta, Valenzuela, Navaliches Bayan. Kasama raw ng bata kanina ang lalaking nakunan din ng CCTV noong linggo sa Angeles, Pampanga. Kukunan niya sana ng picture kaso nagising yung lalaking may dala sa kanya. Natakot yung bata. Kaya di niya na po nakuha. Bagamat walang katiyakan, nagbabaka sakali pa rin daw ang pamilya ni Ali. Sure na sure siya. Yung mata ng bata kasi medyo kirat yung right eyes niya. Bukod doon sa mata, meron ho bang actuation o yung mga kilos? Ano sinabi po ng bata na picture, gumanong po siya. Ganun ba yung anak nyo? Ugali po niya yon. Sinamahan namin sila para mag-report sa Station 4 ng QCPD. Ito na panood ko yung naglalaro. Nag-deploy ng follow-up team ang station commander. Arestuin niyo yun yung kumuha. Para ito na ba natin. At nangakong magbibigay sila agad ng feedback. Although mahirap hanapin dahil yung tipster ay wala, nag-order kagad sa follow-up natin na hanapin, baka andyan pa sa area. Sa lahat po ng nakakita sa bata, mangyari po mag-report dito sa amin para mabigyan natin ng action kagad at makuha yung bata. Tuloy rin ang pagkahanap sa Angeles City kung saan huling nakunan sa CCTV ang bata. Base sa CCTV footage na nakalap ng pulisya, nakita ang bata sa footbridge ng Barangay Santo Domingo na may kasamang hindi pa nakikilalang lalaki. Karga-karga ng lalaki ang bata at sumakay ng jeep sa direksyon na papuntang San Fernando City. Iniutos na ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. sa pulisya na bumuo ng grupo na tututok sa kaso. Nagbigay rin siya ng 72 oras sa pulisya para resolbahin ito at maibalik na si Ali sa kanyang pamilya. Kung makita niyo po yung bata na si Ali, pagbigay alam niyo lang po kahit sa police station, anytime po pupuntahan namin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Na-question sa pagdinig ng Senado ang halos 20,000 nabigyan ng voucher para makapag-aral sa private school. Ang mga beneficiary kasi undocumented o hindi matunton. Saksi, si Mav Gonzalez. Tulong para sa mga estudyanteng nasa private school pero kapos sa pangmatrikula. Yan ang layon ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o EGASPE ng Department of Education na nagbibigay ng voucher para makapag-enroll sa private school ang mga estudyante. Pero ayon kay Senate Basic Education Committee Chair Senador Sherwin Gatchalian, 7 billion pesos ng pondo para sa programa hindi raw napupunta sa target na benepisyaryo na mahihirap. There are what I call leakages, meaning non-poor that are benefiting from the ESC to the amount of 7 billion in our estimate. Depende sa rehiyon at sa class, pwede tumanggap ng 14,000 to 22,500 pesos na voucher ang benepisyaryo. Aminado ang DepEd na kailangang ayusin ng pamantayan sa pamimigay ng vouchers. Ilalabas daw nila ang revised guidelines ng programa sa Oktubre. Makikipag-ugnayan daw ang DepEd sa Philippine Statistics Authority para tukuyin ang mahihirap na pamilya. Aabot naman sa halos 20,000 raw ang benepisyaryong hindi documented o hindi matunton ang nabigyan daw ng voucher. Tanong tuloy sa pagdinig ng Senado, ghost students ba sila? Baka there is really an intention to defraud government. For majority or for a big portion of their VPBs, they weren't able to present on any documents during the visit, during the monitoring activity. So that's the reason. In other words, they're billing the government, but they cannot present documents to prove the existence of those students. So those are, can I call them literally ghost students? Right now, we call them kasi undocumented VPBs.
Sa ngayon, aabot sa 239 million pesos ang kailangang i-refund dahil sa undocumented students. Sa investigasyon naman ng Commission on Audit o COA, lumabas na 115 senior high school beneficiaries noong school year 2016 to 2017 ang kinonsiderang ghost student dahil 2 beses nakakuha ng voucher sa iisang taon. So, how is that possible? They were required to refund the amount. In my opinion, sir, they are not good students, but rather there is an error in the monitoring or in the listing of the beneficiaries. Paliwanag ng Private Education Assistance Committee o PEAC, karamihan sa mga nagiging undocumented ay nakatanggap ng voucher kahit hindi naman kwalipikado. Aminado ang PEAC na maaaring may mga paaralang ginagawa ng negosyo ang programa na inilunsad para mapagaan ang epekto ng lumulobong enrollment sa public school. There are schools that are trying to game the voucher program. I've also received that reports also. What with regards to whether the school is kung sa Java or hindi, no, I think for some schools that have less than 10 or 1 out of 100 VPBs, I think this may be a mistake, an honest mistake from the school. But when the numbers reach hundreds, this is really a significant issue. Some entrepreneur or very enterprising people will put up a school, get as many vouchers is a guaranteed income for them. So get as many as vouchers as possible by attracting as many students as possible. And in that process of attracting students, the students might be legitimate or might not be legitimate. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Disgrasya ang inabot ng batang 10 taong gulang na mabangga ng motorsiklong kalahok sa drag race sa Cotabato. Ang rider ng motorsiklo, menor de edad din. Saksi si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakuhanan ng video ang karera ng ilang motorsiklo sa Cotabato City alas 2 ng madaling araw kahapon. Pero maya-maya lang, isang kalahok ang nadisgrasya. Nadamay dyan ang batang 10 taong gulang na nabangga niya habang nanonood noon sa gilid ng kalsada. Dahil gusto niya unahan yung kasabay niya, napagilid siya, pero na-out of balance siya hanggang nasagip niya yung bata. Ayon sa Public Safety Office, nabalian ng buto sa kamay at hita ang bata. Sugatan din ang nadisgrasyang rider na napag-alamang 17 anyos lang. Nasa ospital pa ang parehong menor de edad. Marap naman sa alkalde ng Cotabato City ang 5 sangkot sa drug racing na pawang mga menor de edad din. Pinatawan sila ng parusang community service at kumpiskado ang kanilang mga motorsiklo. Gagawa kami ng executive order na pagbabawalan na ang below 18 years old na magma-drive ng motor. Masusulat kami sa mga eskwelahan, wag na payagan yung mga estudyante nila mag-drive ng motor. Isa rin sa minomonitor nila ngayon ang mga motorcycle shop na nagmo-modify umano ng mga motorsiklo. Kung mapatunayang walang permiso para rito, ipasasara raw nila ang mga mahuhuling shop. Ang mga pulis naman inatasan ng LGU para mas paigtingin pa ang kanilang pagpapatrolya. Para na rin maiwasan ang ganitong insidente, ipinatutupad na rin ng LGU roon ang isang kautusan para sa curfew hours ng mga menor de edad sa lungsod. Tumatagal yan mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Para sa GMA Integrated News, ako si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Suspendido ang MMDA enforcer na nag-viral dahil sa umano'y pangungotong. Saksi, si Rafi Tima. Sa mistulang police lineup na ito, sa halip ng mga kawatang suspect, mga MMDA traffic enforcers na naka-assign sa Commonwealth Avenue ang nakahilera. Ang nakaputing polo kasi, biktima raw ng pangungutong sa kahabaan ng Commonwealth Avenue noong nakaraang linggo. Sandali lang pinagmasdan ng mga enforcers, agad kinilala ng biktima ang enforcer na umano'y nangutong sa kanya. Agad-agad suspendido ang enforcer. Na-identify ka with and without mask. So, hindi lang ito unang beses, 2 beses to. Hindi.
sa office? Bibigyan ka ng tamang pagkakataon para sumagot sa mga issues sa'yo until such time sa headquarters mo muna. Ayon sa biktima, Biyernes ng hapon, nag-U-turn siya sa Techno Hub patungong Tandang Sora nang parahin siya ng enforcer. Noong unay paglabag sa paggamit ng cellphone ang inaakusa sa kanya. Sunod naman ay hindi raw siya nakasuot ng seatbelt. Nang pabulaanan niya ang mga akusasyon, sinabing paso na raw ang kanyang registration. Hiningan daw siya ng 15,000 pesos na kalaunan bumaba sa 5,000. Matapos magdahilang walang cash, sinabihan daw siya ng enforcer na ipadala na lang sa e-wallet app. Para mabawasan pa ang hinihinging pera, binawasan daw niya ang laman ng kanyang e-wallet. Habang kunwari nagsusulat siya, sine-check yung mga ticket, yung mga receipt. Naglagin ako sa e-wallet. Tapos, transfer ko kaagad yung pera ko, sinend ko kaagad sa kapatid ko. Nag-iwan ako ng 2,500. Ang karanasan, pinost ng biktima sa social media at nakarating sa MMDA, kaya agad ikinasa ang line-up. Kapag napatunayang guilty, bukod sa tanggal sa serbisyo, posibleng sampahan pa ng kasong kriminal ang enforcer. Payo ng MMDA, alamin ng mga motorista ang mga batas trapiko para oras na sitahin ng enforcer, alam nila ang kanilang isasagot. Hindi naman nila kayo basta-basta may charge ng baseless accusation. Kung sila man ay chinarge kanila, pwede mong i-contest yung mga i-charge nila sa iyo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Lusot na sa Kamara ang resolution of both houses number 7 na layong amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon. Aprobado na rin sa ikatlot huling pagbasa ng Kamara ang panukalang pagbawi sa prangkisa ng SMNI. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa botong 288 yes, 8 no at 2 abstain, lusot na sa Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang resolution of both houses number 7 para sa economic charter change. Lagpas ang bilang ng yes na boto sa 232 votes o 3/4 vote ng Kamara na requirement sa konstitusyon. With the approval of RBH 7 on third and final reading and its subsequent transmission to the Senate, we stand on the cusp of realizing a more open and robust economy. Malinaw ang panawagan ng ating mamamayan. Kailangan nila ng mas maraming trabaho, posible lang ito kung maraming negosyong papasok sa ating bansa. Inaasahan na ng ilang kongresista na may kukwestiyon sa constitutionality ng economic chacha sa Korte Suprema. Kaya mas gusto nilang hintayin na lang ang pag-aproba ng Senado sa kanilang bersyon ng resolution of both houses number 6. Lusot na rin sa Kamara ang panukalang bumabawi sa prangkisa ng Suarezug Media Corporation para i-operate ang SMNI, kung saan honorary chair si Pastor Apollo Quiboloy. 284 na kongresista ang bumoto ng yes sa panukala, 4 ang nag-no, habang 4 ang nag-abstain. Ang hakbang sagot ng Kamara sa mga umano'y paglabag ng SMNI sa mga terms ng prangkisa nito. Walang personalan dito, trabaho lang. Wala pang pahayag ang SMNI. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Isang historic contract signing ang naganap sa pagitan ng Kapuso at Kapamilya Network kanina. Bukod sa GTV, opisyal na rin mapapanood ang It's Showtime sa GMA 7 simula April 6. Saksi, si Aubrey Carampel. It's official mga madlang Kapuso. Isa na namang historic milestone on Philippine television ang nasaksihan sa pagitan ng Kapuso at Kapamilya Network sa grand contract signing na ginanap ngayong hapon sa mismong bakura ng GMA. Dahil ang Kapamilya longest-running noontime show na It's Showtime, mapapanood na hindi lang sa GTV, pati na rin sa GMA 7. Sa hanay ng Kapuso, pumirma sina GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Dumalo rin ang Chairman ng GMA Executive Committee na si Joel Marcelo G. Jimenez at iba pang executives. The fact that we are holding
this signing here, we don't need to say anything more about your being welcome in GMA. There was this feeling of a unique kind of happiness because of the sense of unity, gratitude, and happiness that we all felt when we were together. It is our pleasure. We are very proud, very happy to have it showtime on GMA. Talagang let's expect more and more collaborations between GMA and ABS-CBN kasi ipakita natin sa buong mundo yung galing ng Pilipino. Sa panig naman ng kapamilya, pumirma sina ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and Chief Executive Officer Carlo L. Katigbak, Chief Operating Officer Cory V. Vidanes, at Group Chief Financial Officer Ricardo Tan. In our 30 years working in ABS, we have never walked through your doors. And so, thank you for this historic occasion. We have so much gratitude for you all today. Thank you again for welcoming Showtime, this time both on GMA and GTV. Asahan na raw ang isang pangmalakasang pananghalian sa special episode ng kauna-unahang pagpapalabas ng It's Showtime sa GMA Network sa April 6, kasabay ng unkabogable birthday celebration ni Vice Ganda. At abangan din daw ang pagdiriwang ng noontime show ng kanilang 15th anniversary. My heart is full of joy and gratitude. Maraming salamat sa GMA. Grabe yung GMA, iba. Yung 15th anniversary namin, syempre milestone yun, sa GMA mangyayari. Di ba kasi masaya naman lahat ng anniversaries, pero iba yung 10th, 15th, 20th. Ina-anticipate nila yung 15th anniversary. So ito pala yung lalong magpapalaki ng 15th anniversary. Di ba nasa GMA kami? Sobrang laki. We are humbled and grateful. Thank you very much. We are a family of being able to reinvent. This is why we've been here going on 15 years. Each year is a new chapter, and right now, this alone, not even this year, this moment is a new chapter. So for us, we'll be able to bring something new to the table in this new chapter of ours. All the time, maaasahan ng madlang kapuso yan. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Pinaghahanda na ang tradisyonal na sinakulo sa iba't ibang simbahan sa bansa. Ang sinakulo sa isang simbahan sa Maynila, pang pelikula ang produksyon. Saksi si Jamie Santos. Dekalidad Jesus ng Nazareth. Pinaghirapan. Pinaghandaan. Napapanahon. At tiyak na makabuluhan. Mula sa cinematic effects, Jesus ng Nazareth. Production design, Tumito na muna tayo upang makapagpahinga. costume at graphics, Mapalad na may mga malinis na puso. hanggang sa madamdaming pagganap. Yan ang masasaksihan sa malapelikulang Cenaculo 2024 ng St. John Bosco Parish ng Tondo sa Maynila. Mahigit 50 kabataan ang nasa likod ng makabagong senakulo ng simbahan. Nagtulong-tulong para mabuong maiparating sa mas maraming tao at mas epektibong maihatid ang mensahe ng buhay at pagpapakasakit ni Kristo. Ngayong taon, i-connect namin, ipinagtagpo namin yung kasaysayan ni Jesus at sa nangyayari sa panahon ngayon. Itinahi ang mga kwento ng debosyon at milagro ng mga deboto ng mahal na puon ng itim na Nazareno. Noong traslasyon nila ginawa ang produksyon ng ilang eksena kaya mas ramdam at makatotohanan daw ang mensahe ng kwento. Bagaman abala ang mga kabataang gumanap sa senakulo sa kanilang trabaho at pag-aaral, naglalaan pa rin sila ng oras para kay Jesus. Paraan daw nila ito para ibalik sa kanya ang mga biyayang ipinagkaloob at sa walang sawang paggabay sa anumang hamon ng buhay. It's my way of giving back to the Lord all the blessings and graces that He gave to me. Naniniwala po ako sa Kanya. Gusto ko po mapalapit sa Kanya palalo.
Sa pamamagitan daw ng pagsasadulang ito ng simbahan, mas makakapagnilay-nilay daw ang bawat isa. Ang napakaklarong mensaheng gusto namin ipaabot sa Cenaculo 2024 ay ang kaisipan ng mga tao na kahit anong mangyari sa iyo, kasama mo ang Diyos. Maaring mapanood ang pagtatanghal ng Cenaculo 2024 sa social media page ng St. John Bosco Parish Tondo at sa kanilang simbahan sa Biyernes Santo. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. May natanggap na regalo mula sa kanyang misis, si Black Rider star John Lucas. At viral song na selos ng tinaguriang Queen of Bangsamoro Pop na si Shaira Moro, inalis sa streaming platforms. Ating saksiyan. Lakas maka-LSS ng kantang yan na selos ng pinansagang Queen of Bangsamoro Pop o B-Pop na si Shaira Moro. Nanguna pa nga ito sa ilang streaming platforms. Pero may napuna ang netizens. Kapareho raw ito ng kantang Trouble is a Friend ng Australian singer na si Lenka. Ipinarating ito ng isang netizen kay Lenka. At ayon sa singer, may ginagawa na silang hakbang kaugnay nito. Ang record label naman ni Shaira na AHS Productions, inanunsyong inalis na ang selos sa lahat ng online streaming platforms. Hakbang daw nila ito habang nakabinbin ang kasunduan sa pagkuha ng isang cover license para sa kanta. Inamin din nila na ang melody na ginamit ay mula sa kanta ni Lenka at nakikipag-ugnayan na rin sila sa kampo nito para maging isang official cover version ng kanta ni Lenka, ang Selos. One happy hubby naman ang Black Rider star na si John Lucas matapos sorpresahin ng kanyang misis with a brand new car. Kwento ni John, hindi niya inaasahan ang surprise dahil papunta lang dapat sila sa mall. Isang araw ito sa pinapangarap ni John, kaya very grateful siya sa Diyos at sa kanyang asawa. Para sa GMA Integrated News, Lar Santiago ang inyong saksi. Nakaka-happy, di ba? Yes. Pero ikaw, Igan, happy ka ba ngayon? Always. Lalim Enjoy na life. Ikaw naman, Pia. Happy ka ba? Ayan, Oo naman. Kitang-kita naman. Siyempre, Oh. happy. Happy kami. Gusto namin, happy ka. At saksi tayo sa Saksi kanilang tayo. kaligayahan, di Yes. ba? Pero ito, Igan, ang nakaka-happy na balita. Tumaas po yung ranggo ng Pilipinas sa listahan ng happiest countries sa daigdig. Oo naman. Base sa pag-aaral ng United Nations mula sa ika-76 na pwesto noong 2023, tumalon ang Pilipinas ngayong 2024 sa ika-53 pwesto. At tayo rin ang ika-5 pinakamasaya sa Asia, kasunod ng South Korea, Japan, Taiwan at Singapore. Finland pa rin ang pinakamasayang bansa sa ika-7 sunod na taon. At kasunod ang Denmark, Iceland at Sweden. Naging basya ng ranking social support, individual income, kalusugan, kalayaan, pagbibigayan at kawalan ng korupsyon. Tagal-tagal pa tayo. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.